naisulat in celebration of Father's Day. At pag sinabi pong celebration ng Father's Day, actually ang highlight natin ay hindi lang yung tatay kung hindi yung family. Kasi kaya naging tatay kasi may family, at ang pinaka-highlight diyan hindi lang para i-encourage, hindi lang para i-appreciate, kundi para ang maging sentro po ng ating magiging pag-aaral is the family as a whole. Ano po, at bagaman last week nakapagsabi po ako na magsisimula tayo ngayon ng bagong message series, ipopostpone muna po natin next week. Supposed to be ngayon yun eh. Kaya lang dahil Father's Day celebration at special ang mga tatay natin, kaya ang mensahe po natin ay papatungkol po sa mga tatay. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, meron pong isang artikulo na naisulat at ang title po ng artikulo is The 7 Years of Marriage Code. Ito po ay nakakatawang kwento pero may konting katotohanan. At ang purpose po at ang pinaka-lesson po dito, iba yung ine-expect natin doon sa reality ng buhay. At nangyayari na yung ine-expect natin, hindi nangyayari kundi nagiging worse. At nadi-disappoint tayo. Bakit? Hindi po dahil iyon yung nakatakda o nakasulat sa ating mga palad, kung hindi ipinapakita po ng kwento pong ito na parang isang relationship o para ang anumang relasyon natin sa ating asawa, sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga asawa ay bumuti, kailangang trabahuhin din po natin ito. Hindi po pwede na nagpe-pray tayo at gusto natin ng isang magandang relationship, pero yung ginagawa naman natin, hindi po siya tumutugma doon sa gusto nating mangyari. At ito po yung sitwasyon na nagaganap kapag ang mag-asawa, mga kalalakihan, pasensya na kayo, tayo yung pinakasentro nito. At huwag kayong mag-alala, babawi naman tayo mamaya. Pero ito po ay isang artikulo na ang title nga po ay The 7 Years of Marriage Code. Nakita po natin mga kaibigan yung pagbagsak nung magandang relationship na nagsimula. At sa kwento pong ito na ating pong i-share, at napatunayan at ang naging basis mga kaibigan ay sa pagkakaroon ng simpleng ubo ng asawang babae. Okay? Pakinggan po natin. Ito po yung isang artikulo na binasa ko at nabasa ko lang din. 7 Years of Marriage Code. First year, ganito po ang senaryo, sino po mga bagong mag-asawa? Sino po yung bagong mag-asawa? Wala bang bagong mag-asawa ngayon? Okay? Pero doon sa mga bagu-baguhang mag-asawa, unang taon, sabi, ganito po ang sistema ng relationship. Sabi po ng artikulo pong ito, dahil inubo po yung asawang babae. Sabi po ng lalaki, sweetheart, talagang alalang-alala. Konting, ganun lang yun, ha? Sweetheart, honey pie, darling. Sabi niya, iba ang tawag, babes, di ba? Meron pa nga ang tawag, sugar, di ba? Sabi, alalang-alala yung lalaki, yung asawang lalaki. Unang taon po ito, ha? Sa pag-ubo ng asawang babae, sabi niya, mukhang hindi maganda ang nararamdaman mo. Halika, dadaling kita sa ospital. Pambira ko, ganun lang, ha? Uospital kagad, first year. Ipapa-admit kita. Ang tindi. Simpleng ubo lang. Dadali sa ospital, eto pa ang pangako. Alam ko, sweetheart, na hindi masarap ang pagkain sa ospital. At huwag ka mag-alala, ibibili kita ng paborito mo, ite-take out kita para makain mo habang ikaw ay nakakonfine sa ospital hanggat mawala ang ubo mo. First year, wow, sweet. Di ba? Parang, di ba? Parang yung mga kalalakihan, pag nanliligaw, di ba? Bit-bit bag ng babae. Di ba? Bawat pasok ng babae sa pintuan, mga kaibigan, bukas. Papasok sa sasakyan, mga kaibigan, ba nakabukas? Binubuksan pa, talagang very gentleman, di ba? Kaya marami mga kababayan na in love. Ang problema, mga kaibigan, habang tumatagal, tinanong yung babae, yung asawang babae sa pagtagal ng panahon, sabi nung nagtanong, when was the last time your husband opened the door for you? Sumagot yung babae, ang sabi ng babae, the last time my husband opened the door for me, our car was running 80 kilometers per hour. Inihulog sa kotse palabas. Sobrang galit siguro. Nawala na yung sweetness. Okay?
Second year, ubo uli. Nadagdagan ng dalawa. Okay. Ang sabi mga kaibigan nung asawang lalaki, "Love, sweetheart, hindi ko gusto ang tunog ng ubo mo. Mahiga ka, magpahinga ka muna sa kwarto at tatawagin ko si doktor at ibibili kita ng paboritong pagkain mo sa labas." Anong nagbago? Wala ng ospital. Bahay na lang. Okay. Magastos ka na. Medyo mahal yung pagpapa-ospital ngayon. Wala naman tayong insurance. Kaya bahay ka na lang. Pero huwag ka mag-alala. Tatawag ako ng doktor at ibibili pa rin kita ng masarap na pagkain kung ano yung paborito mo. Third year, pababa ng pababa itong mga kaibigan. Pangatlong taon, umubo yung asawang babae. Sabi niya, "Ling, baka masama lang gising mo. Kaya siguro inubo ka kasi baka hindi ka nakatulog ng maayos, masama lang ang gising mo. Mamaya, mawawala na yan. Ngayon, dadaling kita ng pagkain. Ako bahala magdala ng pagkain sa'yo. Pero, nagluto ka na ba?" Medyo iba na. Concern pa rin, pero medyo mapapansin natin yung concern. Medyo nagbabago na. Medyo padadala ng pagkain, magdadala ng pagkain, pero ang ine-expect niya ang magluluto, yung asawa pa rin na inuubo na. Hindi na naglilibre o hindi na bibili ng pagkain sa labas. Pang-4 na taon, umubo yung babae, asawang babae. Sabi ng asawang lalaki, "Ling, maging makatotohanan ka naman. Huwag ka nang umarte. Arte-arte mo eh. Pagkatapos mong paliguan ng mga bata, maglinis ng bahay at magluto, maligo ka. Init lang yan." Talaga, nakakatawa to, pero sa relationship ng maraming mag-asawa, ganito na ang nangyayari. 5 taon, 5th year, umubo yung babae. Ba't kasi hindi ka bumili ng Biogesic sa labas? O eto, 3 piso, bumili ka. Balik mo sa akin ng sukli. Humingi pa ng sukli sa 3 piso, pambili ng Biogesic. Mukhang ang Biogesic, more than 3 pesos na ngayon eh. Nawawala na unti-unti. Ika-6 na taon, umubo mga kaibigan, ng pagkahaba-haba yung babae, medyo iba na yung ubo. Sabi nung asawang lalaki, "Ba't ka kasi hindi magmumog ng maligamgam na tubig na may asin?" "Punta ka dun sa kusina! Ang ingay-ingay mo, parang ang asong tahol ng tahol!" Grabe, no? Nakakatawa yung mga artikulong ito, pero may mga mag-aasawa, ganito na ang datingan ng kanilang relationship. Panghuling taon. Ang sabi mga kaibigan, pagkatas umubo ng asawang babae, sabi nung lalaki, wala nang darling, wala nang sweetheart, wala nang love, wala nang sugar, honey babes, wala na. "Please lang, huwag kang babahing sa loob ng pamamahay ko. Anong gusto mong mangyari? Mahawa ko ng COVID?" Wala nang pakialam, wala nang pagmamalasakit, wala nang concern. Ang pagtrato, hindi na katulad nung una. Artikulo galing po sa isang sumulat na ang pamagat is The 7-Year Cold. Nagpapakita mga kaibigan kung paanong ang magandang simula kapag hindi natin ginawa yung tungkulin natin at hindi tayo gumawa ng paraan. Yung sweetness, yung love, yung dahilan kung bakit ka nag-asawa, yung dahilan kung bakit mo niligawan, yung dahilan kung bakit mo hiningi ang kamay sa kanyang mga magulang, yung dahilan kung bakit ka sumagot ng oo, ay hindi po magiging maganda habang tumatagal kung hindi magiging malamig, magiging pangit na nagiging dahilan kung bakit maraming mga mag-aasawa ang hindi na nananatili. Pinapakita po ng kwentong ito, kung gusto natin na magandang result at magandang kawakasan ng anumang relationship, we need to work it out. We need to work it out. Hindi mangyayari because we want it to happen. It will happen kapag gagawain natin yung tungkulin natin at yung ine-expect sa atin
At ito po'y manggagaling walang iba kung hindi sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po ng Bible at ito po'y binibigyan natin ng pansin at pag-aaral sapagkat kapag hindi po tayo nag-ingat yung magandang disenyo ng Diyos about the family, yung magandang disenyo ng Diyos bakit ang mga tatay, partikular na sinabi sa banal na kasulatan na blessing at ginagamit ng Panginoon bilang halimbawa at bilang kaparaanan para humubog ng buhay ng maraming mga tao, ng maraming mga bata ay hindi mangyari. Kailangan po nating tanggapin that we have a responsibility and we cannot do it by ourselves. We can only do it through our Lord Jesus Christ. Kaya ang hamon sa ating mga tatay, I hope and pray na ang mensahe po natin maging challenge, maging blessing. At sa ating mga magulang, sa ating mga asawang babae, sa lahat ng ating mga anak na nandirito, pag-pray ninyo ang inyong mga tatay. Iba-ibang mga tatay natin, mayroong mga tatay na yung iba ay marahil ay sweet, yung iba hindi. Yung iba good provider, yung iba hindi. Yung iba Christians, yung iba hindi. Pero lagi nating tatandaan na naman ang sitwasyon ng ating mga tatay sa kasalukuyan. We have a Heavenly Father who is perfect. Na kung meron man tayong hinahanap sa ating mga magulang na hindi natin makita, huwag kayong mag-alala. Huwag niyong tignan kawawa ang sarili ninyo. Kung hindi, tignan natin that we are Christians at dahil tayo mga mananampalataya, we are blessed. Kasi meron tayong Ama na nasa langit na talagang dakila, hindi nagkakamali, sakdal sa kanyang pag-ibig at talagang gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. At ipag-pray natin yung mga tatay natin. Pag-pray natin. Kung kayo po nandirito ngayon, mga magulang, mga asawang babae, mga anak, na marahil ang inyong tatay ay hindi pa mananampalataya, pray for them. Don't despise them. Don't disrespect them. But pray for them. Pray for them. Nawa ang mensahe pong ito maging blessing sa ating mga tatay at maging blessing sa ating lahat bilang mga miyembro ng kani-kaniyang mga tahanan. Ang ating pong pinaka-text ay makikita po natin in Ephesians chapter 6. Babasahin po natin ang verses 1 to 3. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Ang sabi po in verse number 1, children, obey your parents in the Lord. Ang sabi po ng Bible, for this is right. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito ay tama. Ang Diyos po ang nagsabi po nun. Okay? Pastor, mali po yung inuutos sa akin. Ang sinabi po, in the Lord. Ang Diyos po, hindi mag-uutos ng mali. Ang pinaka-context po nun, lahat ng iuutos ng ating mga magulang na hindi lalabag sa kalooban ng Diyos, do it. Do it. Kahit minsan hindi mo gusto, kahit minsan nakakatamad sa'yo, kahit minsan mabigat sa kalooban mo dahil hindi mo maintindihan, pero kapag tama naman at walang nilalabag sa kalooban ng Diyos, sundin mo. Matuto ka sumunod sa magulang. Ang sabi po in verse number 2, honor thy father and thy mother. Igalang mo ang iyong tatay at ang iyong nanay, which is the first commandment with a promise. Lahat ng mga commandments, mga kaibigan, puro commands lang yun, pero walang promise. Ang isa sa mga commandments sa 10 utos na merong kalakip na pangako ay yung pagsunod at pag-honor sa mga magulang. Tandaan po natin, ang sabi po dyan, ang sabi in verse number 3, that it may be well with thee. Pag natutunan daw ng isang anak na igalang ang kanyang nanay at ang kanyang tatay, it will be well with you. Magiging mabuti sa buhay mo. At hindi lang yon, that thou mayest live long on earth. Alam ba nyo na ang isa sa mga susi para ang buhay pala ay humaba? Mga anak, gusto nyo humaba buhay ninyo? Huwag lang kayong mag-exercise. Huwag lang kayong kumain ng tama kung hindi ang isa na sinasabi ng Bible, matuto tayong gumalang sa ating mga magulang, hahaba ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So dito po, iikot ang ating pag-aaral. At ang pamagat lang po ng ating pag-aaral, simply po, Father's Day. Patungkol po sa mga tatay. I hope maging blessing po ito sa bawat sa atin. Let us pray. Ama naming Diyos, pagpalain mo pong mensahe, i-bless mo po ang aming mga puso upang maintindihan po namin ang mensahe pong ito. Pinagpe-pray ko po ang bawat mga tatay sa aming pong congregation ngayon. Kasama po namin, marahil nakikinig, mangusap ka po, gamitin mo po at kasangkapanin ang mensahe pong ito upang magturo sa amin ng mahalagang aral.
sa bawat miyembro ng pamilya, maibigay po namin ang dapat naming ibigay na pagsunod, respeto, paggalang, pagkilala sa aming mga magulang upang ang aming pong pamilya ay mapagpala, upang ang aming mga buhay ay maging masaya, upang matanggap din po ng bawat isa po sa amin ang pagpapala, Panginoon, kalakip ng utos mo pong ito. Sa po namin pinagtitiwala ang kabuuan ng aming pong pag-aaral na ito. Ito pong aming samot, ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Tatandaan po natin ang mga tatay po ay gifts from God. Naniniwala ho ba kayo doon? Gifts from God. At sabi nung iba, pastor, parang hindi yata ako sasang-ayon doon. Kasi para sa akin, yung tatay ko, parang hindi siya kaloob galing sa Diyos. Parang krus eh. Diba, ang sabi nga ng talata kung sino man daw ang susunod kay Kristo, let him deny himself, take up your cross, and follow me. Ang sabi, ano ba ang krus na binibitbit mo? Sabi niya, isa lang po yung tatay ko po, krus ko po yun eh. Anong ibig sabihin yung tatay daw niya, pabigat sa kanyang buhay at pabigat sa kanyang kalooban. Regardless kung ano man, sabi ko nga iba-iba, no one is perfect. Walang anak na po pwedeng maghanap ng perfection na manggagaling sa mga tatay. Why? Because tayo mga anak, wala namang perfect din sa atin. So wala tayong karapatan maghanap ng perfect na nanay, na magulang. Kung tayo naman na anak, di ba, hindi rin man perfect. So bakit po tayo pinagsama-sama? Hindi para maghanap man ng imperfections, kundi para tulungan natin ang isa't isa na kung may pagkukulang ang ating nanay, kung may pagkukulang ang ating mga tatay, at tayo mga magulang, kung may mga pagkukulang ang ating mga anak, tulungan natin. Because that's what family is for. Yun ang ibig sabihin ng pamilya. Hindi nagiging maganda ang isang pamilya, hindi nagiging ideal ang isang pamilya kapag lahat ng miyembro ng pamilya lagi okay. Walang ganon. Ang pagiging mabuti at isang ideal family ay yung mga tao na magkakasama, na hindi perpekto, na may pagkukulang, nagkakamali, nakakasakit sa kalooban ng isa't isa, pero patuloy na nagmamahalan sa isa't isa at gumagawa ng paraan kung papaanong matutulungan at mababago yung mali ng magkakasama. That's family. Yun ang pamilya. Ito yung mga tao nakakakilala sa iyo kung sino ka, hindi lang yung mabubuting bagay na nagagawa mo, kundi lahat ng pangit na bagay na meron ka, pero nananatiling mahal ka at nagmamahalan sa isa't isa. That's what family is. Family. Yan po tayo. At yan din po ang church. Hindi lang sa ating mga literal na pamilya, kung saan tayo nanggaling na mga pamilya, kundi as a church family, meron tayong spiritual family. Yun din ang pamilya. Ang pagiging isang maayos na pamilya bilang mga mananampalataya ay hindi yung walang mali, walang pagkukulang, lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ay tama, hindi. Ang pagiging kalugod-lugod na pamilya, spiritual family, pagdating sa harapan ng Panginoon ay yung mga mananampalataya na nagtutulungan. Yung mga mananampalataya na makikita ang kahinaan, hindi para maging kahinaan at hindi para mapintasan, kung hindi para gumawa ng paraan kung paano matutulungan na magbago, lumago, makabangon kung siya man ay nadapa, lumalim kung masyadong mababaw ang kanyang pananampalataya at ang kanyang buhay bilang isang anak ng Panginoon. That's what family is for. Ganyan din sa ating kani-kanya mga pamilya. Kataon lang na ngayong araw na ito ay sineselebrate natin ang Father's Day, pero ang mensahe pong ito is about family. Let us pray for our family. At isang bagay patungkol sa pamilya, kahit na anong sabihin natin, kahit na masaktan natin ang isa't isa, kahit magtanim tayo ng samaan ng loob sa isa't isa, pero ang pamilya mananatili hanggang huli. Ang magiging karamay mo sa huli, pamilya pa rin. Ang tutulong sa iyo sa huli, pamilya pa rin. Kaya bigyan natin ng pagpapahalaga at mahalin natin ang ating mga pamilya. Diretso na po tayo sa mensahe natin. Tatay po ang ating medyo sesentrohan, pero ang mensahe ay para sa ating lahat. Okay? So, Father's Day, siyempre gamitin nating object ang mga tatay sa pag-aaral po natin ngayon.
Pag-aaralan po natin, mga kaibigan, from God's Word, ano-ano ba yung mga responsibilities of a father, of a husband? Okay? Sa banal na kasulatan kasi ipinakita yung role ng isang tatay, ng isang lalaki bilang isang asawa, at hindi lang bilang asawang lalaki, kundi bilang isang tatay. Okay? So ano po ba ang role ng husband? Ano po ba ang role ng isang tatay o ng isang father? Sa banal na kasulatan, kung titingnan po natin, 1 Peter chapter 3 verse number 7, may magandang talata po ito. Bagaman pumapatungkol po ito sa mga tatay, pero yung lapat ng mensahe at ng aral, hindi po pang tatay lang, para sa ating lahat. Okay? Nagkataon lang natin, mga kaibigan, na ang ginamit na object po dito ay mga tatay, pero yung principle behind, yung lesson na makikita po natin sa talata, ay aral na ibinibigay sa ating lahat para matutunan natin. Okay? Ang sabi po ng talata in 1 Peter chapter 3 verse number 7. Ang sabi po, likewise, ano sabi? Ye husbands. So tinukoy mga asawang lalaki. Ang sabi, dwell with them according to knowledge. Dwell with them according to, ano sabi po? Knowledge. Makipamahay kayong kasama nila. Gamitin daw natin yung knowledge natin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang totoo niyan, ang makisama sa asawa, na po, hindi lang po yung lalaki sa babae, kundi actually pati naman yung babae sa lalaki, ay kailangan po talagang aaralin natin. Hindi po pwedeng, ay mahal ko lang, hindi po pwedeng damdamin lang, hindi po pwedeng sasabihin, ay love ko siya, gusto ko siya makasama, hindi po. Kung gusto natin mag-workout, we need to learn. Aaralin natin ang isa't isa. At yan ang unang utos po sa ating mga asawang lalaki. Again, hindi po sa atin lang, kundi sa ating lahat. Okay? Kung gusto daw nating mag-mature, kung gusto nating maging masaya ang relationship, bakit aralin ninyo, mga anak, kung gusto nyo maging maganda ang relationship natin sa ating mga magulang, aralin ninyo ang inyong mga magulang. Dapat alam nyo yung nakakabigat sa kalooban, alam ninyo yung nakakasakit sa kanila, alam nyo yung nagpapasaya sa kanila, and at the same time, sa ating mga magulang naman, kung gusto natin magkaroon ng healthy relationship with our children, aralin din naman natin. Hindi puro utos lang. Hindi puro pagsasabi lang na ako, magulang, ako, nanay, ako, tatay, sumunod kayo. No. Kung gusto natin ng isang healthy relationship within the family, kailangan aralin natin ang isa't isa. Mahalagang principle po ito. Maging sa atin pong pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Gusto mo mag-last ang relationship? Gusto mo maging mabuting kaibigan? Kung gusto mo na maging blessing ang pakikisama mo sa kapwa mo, aralin ninyo yung mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi puro sila ang mag-a-adjust sa iyo. Dapat ikaw mag-a-adjust ka rin sa iba. Kailangan maintindihan natin yon. Ang sabi ng talata, dwell with them according to, makipamahay kayo na kasama nila according to knowledge. Pag sinabing knowledge, isip yun. Pag-aaralan mo eh. Ang sabi po niya, giving honor unto the wife. So particular pong sinabi ang relationship between husband and wife. Ang sabi po niya, as unto, ano sabi? Ay, reality. Alam po ba niyo may kasabihan? It is easy for a woman to understand a man. Pero ang sabi ng kasabihan, it is so hard for a man to understand a woman. Totoo naman, ano? Ang mga lalaki kasi kapag, speaking in general, baka merong konting hindi pagkakapareho, pero maliit na maliit lang. Ang mga lalaki, diretso. Diba? Wala pa ligoy-ligoy. Pag ayoko. Ang mga babae, pag ayaw nila, tatahimik. Pag tinanong mo, oh, may problema ba? Hindi, wala. Okay lang. Pero may problema yon. Ang mga lalaki, pag tinanong mo, ano gusto mong pagkain? Saan mo gustong kumain? Sasabihin ka ng lalaki, gusto ko Jollibee, gusto ko McDo, o gusto ko dito, sa kanto. Mga babae, hindi, ikaw na bahala. Kung saan mo gusto. Pero wag ka kapag pipili ka na at paparada ka na, ba't dito? Kaya tama po ba mga kababaihan? Hindi, totoo yun eh, reality yun eh. Nakasulat yun eh. Sa mga lalaki, mga kaibigan, di ba, may masabi kang mabigat, okay lang, kayang palampasin. Pero mga kalalakihan, medyo ingat tayo sa mga sinasabi natin kasi konting salita, magkamali ka. Maiba lang yung tono sa huli.
Maiba lang yung tono sa huli. Iba na yung interpretation doon. Kaya kung meron kayong gustong sasabihin sa mga asawang babae, wag na niyong i-text. Baka magkamali ka pa ng exclamation point. Diba? Tapos meron pang, nako, iba po dating nun. Iba, totoo ba mga kababaihan? Totoo naman po eh. Reality yun eh. Maging sa pag-aaral eh. Kaya nga totoo din yung sabi na napakadali daw para intindihin sa mga lalaki, ng mga babaeng lalaki. Pero ang reality, napakahirap intindihin ng mga kababaihan. Which is, kasama pala sa disenyo ng Diyos. May mga pagkakataon kaya nag-aaway. Alam niyo kung bakit? Kasi, bakit ganyan? Napaka-arte ng mga babae. Kaya ako, ayoko nang makisama sa asawa ko. Kaya ako, mas gusto kong kasama, barkada ko. Hindi po. Hindi po. Hindi kayo pinagsama ng Diyos para mag-away. Pinagsama kayo ng Diyos para matuto sa isa't isa. Learn from each other. Ito po yung dahilan kung bakit ang Panginoon nagbigay ng kanya. Iisipin nyo natin kung wala ang salita ng Diyos. Wala nang relationship na bubuti, kundi lagi na lang nag-aaway. Bakit po? Kasi hindi natin makikita na meron palang responsibilidad ang bawat isa. And the first responsibility of the husband is to be a learner. Mga husbands, ang challenge ko sa bawat sa atin, wag lang natin pagganahin yung pagiging tatay natin na akong tatay, ako ang haligi ng tahanang ito. Kung ano sabi ko, sumunod kayo. Ang sinasabi sa atin ng Bible, be a learner. Gusto mong maging matatag, di ba? Na haligi. Kasi kahit na may haligi, kung walang bubong, di ba? Kung puro haligi lang, di ba? Anong kwenta nun? Dapat may bubong, dapat may pader, di ba? Walang kwenta kahit matatag na haligi ako. Pero kapag wala naman tumagal na bubong at wala naman tumagal na mga pader, wala ding kabuluhan. Nag-iisang haligi ka na nasa gitna ng disyerto. Ganun ang mangyayari sa buhay natin. Be a learner. Ang sabi rin sa talata, tignan po ninyo, mga tatay, kasi tatay din naman po ako, pero huwag kayong masasama loob sa akin na nakasulat sa Bible. At huwag kayong mag-alala, sa bandang huli ng mensahe natin, babawi naman tayo. Okay? Hayaan mo na, yung parang artista lang, parang pelikula, binubugbog sa umpisa. Pero bandang huli mga kaibigan, panalo naman tayo. Panalo tayong lahat. Panalo tayong lahat. Ephesians chapter 6 verse number 4. Ito pa po ang paalaala sa ating mga tatay. Ang sabi sa ating mga tatay, and ye fathers, particular, ang sabi, provoke not your children to wrath. Don't provoke them to wrath. Alam po niyo gusto rin sabihin nun? Aralin natin ang mga anak natin. Napakalaking responsibilidad, ano? Ang hirap eh. Kasi tayo mga tao, ang personality at ang nature natin, ang gusto natin is, ako yung unawain mo. Pero ang hirap umunawa ng kapwa. Pero ang pagiging tatay pala at ang pagiging haligi ng tahanan ay hindi po ibinigay na pribilehiyo para tayo ang maging sentro, kundi para tayo ang panggagalingan ng pangunawa, tayo ang panggagalingan ng pagkilala, tayo ang panggagalingan ng kaparaanan para ang pamilya natin ay lalong bumuti at lalong tumatag at lalong tibayin. Kaya sa ating mga tatay, ang sinasabi po sa atin dito ng talata, as fathers, we must remove the thinking that we are the boss. Iba kasi yung boss eh. Diba? Alisin natin yun. We are not the boss. Ang tawag sa atin, we are the leaders of our family. We are not the boss. Ang boss kasi, pag sinabing boss, bagaman may mga pagkakataon, di ba, ginagamit nating term, parang bossing, boss, di ba? Pero ano yun, parang kaibigan, pre, di ba? Parang ganun lang. Pero pag pinag-aralan natin ang totoong ibig sabihin, pag sinabing boss, lagi, kapag sinabi, oy, ako ang boss dito, yung talagang paggamit ng boss, parang ang sentro is ako. Lahat ng gagawin nyo, ako boss dito, dapat pabor sa akin, pabor sa akin. Boss ako boss. We are not the boss. Sinasabi sa atin ng Bible, as fathers, as husbands, we are the leaders of our family. We are the leaders. At ang leaders, hindi po nakasentro sa kanila kung hindi ang leader ang binibigyan ng pagpapahalaga at concern ay yung mga pinapangunahan niya. Yung asawa niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya, at yung miyembro ng kanyang pamilya.
first responsibility. Mga tatay, ang challenge sa atin ng salita ng Diyos, kung gusto natin na ang family natin ay maging masaya, kung gusto natin na yung first year, second year na ang sweet-sweet natin ay muling bumalik, gusto ko sabihin sa atin, may pag-asa. Pastor, wala na, tatanda na namin. Siguro may mga bagay na hindi na tayo magagawa, katulad nung simula, pero hindi dapat nako-compromise at nawawala yung masaya at magandang samahan. Na habang tumatagal, parang, excuse me pero yung kasi ang sinasabi madalas iba parang alak daw, mentras tumatagal, mas sumasarap ang sabi. Bagaman di ako umiinom ng alak, pero dapat ganun ang relationship. Amen. Habang tumatagal, hindi na siguro magagawa again yung mga dating nagagawa natin. Marami ng limitations, pero dapat masaya pa rin tayo habang tumatagal at lumilipas ang panahon. Dapat ang mga anak, mga kaibigan, habang lumilipas ang panahon, tumatanda ang mga tatay, hindi man nakapag-provide ng pangangailangan katulad nung dati. Pero dahil maganda ang naging relationship at nailagay natin sa tama, mga kapatid, yung mga anak, masaya naman sila naggagawa ng paraan to help their parents. Dahil naging maganda ang relationship. Kasi merong mga magulang, may tatay na nagsimula at may nanay na sumigunda na ginawa natin, mga kaibigan, ang ayon sa salita at sa paraan ng ating Panginoon. And it will happen, it will happen, it will happen. Walang hopeless case. Kapag natutunan nating kilalanin na may pagkukulang ako, Panginoon, at kapag natutunan natin na sabihin, Lord, kung ano po yung dapat kong gagawin ko sa tulong at sa biyaya mo, po pwede maging maayos ang lahat ng bagay. Ang challenge sa atin, responsibility number 1, mga tatay, mga asawang lalaki, we must be a learner. Be a learner. Number 2, pangalawa po, we should be a leader. Husbands, fathers, be a leader. Be not just an ordinary leader, but a godly leader. Be a godly leader for our family. Kung titingnan po natin ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse number 23, ang sabi ng talata, for the husband is the, is the head. Kahit saan mo lagay Hindi po pwedeng nanay ang head Ang head talaga na itinalaga ng Panginoon is tatay. We are the head of the wife. Even as Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. So ang nagbigay po mga kaibigan ng kalalagayan at ang posisyong ito ay hindi po tayo. Hindi po, kundi ang Diyos At para magawa natin yung posisyon ng tama, dapat kilalanin natin ang kahalagahan ng Diyos. Ano ba yung sinasabi ng Diyos as fathers? Hindi tayo po pwedeng umakto bilang tatay sa sarili lang natin dahil magkakamali tayo. Dahil lalabag tayo, mga kaibigan, at gagamitin lang natin yung authority na ibinigay sa atin para sa sarili natin at para magiging dahilan para makasama sa mga mahal natin sa buhay. Pero kapag natutunan natin, mga tatay, na ilagay ang authority sa kalooban ng Diyos, under the will of God and under God's way, pati ang pagiging tatay natin will be beneficial. Kasi may purpose ang Diyos bakit tayo binigyan ng responsibilidad to be the leader, to be the head of our wives, and to be the leader of our family. Ephesians chapter 6 verse number 4, ang sabi ng Kasulatan, and ye fathers, binanggit natin to kanina, provoke not your children to wrath. Pero ang sabi dito, ano sabi sa susunod? But bring them up in nurture and admonition of the Lord. Pag sinasabi ng Banal Kasulatan, mga tatay, don't provoke your children to wrath. Learn. Matuto tayo. Aralin natin. Alamin natin yung karakter, yung ugali, pag-iisip ng ating mga anak. Don't provoke them to wrath. Learn. At hindi lang yung kundi ang sabi dito sa pangalawang pagkakataon, but bring them up. Anong ibig sabihin? I-lead nyo sila. Mga tatay, ang isa sa tungkulin natin, hindi lang tayo provider ng ating pamilya, tayo po ay binigyan ng responsibilidad na i-lead natin ang ating pamilya.
Palapit sa Diyos. Amen? Palapit sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, pastor, yung asawa ko kasi ganito, mahina ang loob. Yung tatay ko kasi ganito, hindi naman siya umatid ng church. Atin mga kaibigan, kung ganun ang sitwasyon, ano gagawin? Pababayaan natin? Tulungan natin! Mga asawang babae, kung meron tayong mga asawa na sabi natin, iniisip natin na, pastor, kasi mas malakas ang personality ko. Malakas ang personality natin, mahina yung personality ng mga asawa natin. Huwag nating i-overtake. Tulungan natin. Tulungan natin. Huwag ibig sabihin natin, mga kaibigan, ako na mag-vote. Hindi yun ang plano ng Diyos eh. Nagiging katatawanan na lang, pero dapat wala pong under desire. At walang nang-under na babae. Kaya tayo pinagtakbo ng Panginoon, hindi for competition, but to complement each other. Kung saan mahina ang ating asawa, doon tayo maging malakas. At nangyayari yon, amen? Doon nangyayari ang tulungan, doon nangyayari mga kaibigan ang suportahan, doon nangyayari ang unawaan. Kapag natutunan ng isa na hindi makita ang kahinaan, at i-overtake. Tulungan natin, ipag-pray natin. At magugulat tayo mga kaibigan, yung mga dating nakaupo lang, ilang mga tatay ngayon sa atin na nandito na dating nakaupo lang ngayon, mga kaibigan, ginagamit na sa gawain ng Panginoon. Na dati hindi mo nga mapapa-attend ng gawain, hindi mo nga mapapasama sa fellowship eh. Hindi mo nga mapagsasalita mga kaibigan eh. Hindi mo nga mapagte-testimony eh. Pero ngayon, mga kaibigan, unti-unti sa biyaya at tulong ng Panginoon, dahil may mga asawa na, attend ka doon. Sige, punta ka sa church. Alam po nyo ngayon, mga kaibigan, nagagamit ng Diyos na makapangyarihan. At nare-redeem yung position sa loob ng pamilya to be the leader of their families. Fathers, we have a direct command to be the leaders of our families. Ang sabi ng talata, bring up our children. Bring them up. Hindi natin sila i-command na pumunta doon. We must bring them up. Lead natin sila. Kung saan sila dapat pumunta at gusto natin, dapat dalhin natin sila. Ano po ang kailangan natin gawin mga tatay? Mga tatay, ito po ang kailangan natin gawin. We need to acknowledge our God-given task. Hindi po ito task na ibinibigay ng church. It is God who gave us that task. We need to acknowledge our God-given task. Hindi lamang po yung, but we need to accept our God-given task. Huwag mo lang i-acknowledge na, tama, nasa Bible yun. Diba? Hindi lang yun, kundi tanggapin mo. Panginoon, tinatanggap ko po. Ako po ay leader. At kapag ako'y leader ng aming tahanan, gagawa po ako ng paraan para pangunahan ang aming pamilya palapit sa iyong kalooban. At hindi lang yon, ang dapat natin gawin, we need to apply our God-given task. Iba pa po yung in-acknowledge natin, iba pa yung in-accept natin, iba pa yung i-aakto na natin. Alam nyo, sa ating mga tatay, tingin ko naman, lahat tayo ang mga tatay na nandirito ngayon, natutuwa po ako kasi nakikinig naman tayo eh. I'm sure lahat tayong mga tatay, every time na makikinig tayo ng Word of God, nasa church tayo, nakikinig tayo, nangungusap ang Panginoon sa atin. Pero ang nagiging problema na lang mga kaibigan is, alam nyo kung ano, yung i-apply. I-apply. Mga tatay, kung ano yung pinangusap sa atin ng Panginoon, hindi yan binigay ng Diyos para sabihin lang sa atin, binigay ng Panginoon para gawain natin, para makita at maranasan natin yung kanyang kayang gawain sa buhay ng bawat isa. Amen? We should be the leaders of our family. Fathers, love the Lord. To be a good leader, you need to love the Lord. First and foremost. Hindi tayo magiging godly leader kung ang mahal natin asawa natin more than God. Hindi po pwedeng magiging godly leader tayo kung mahal natin anak natin more than God. To be a godly leader, we need to first love God. First of all, higit sa ating lahat ng meron at mahalaga at importante sa ating mga buhay. Love God. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, love God with all of thine heart,
all of thine soul and with all of thine might. Bakit? Sapagkat kapag meron tayong pag-ibig ng Diyos, kasi Diyos ang nagsabi sa sa Psalm chapter 127 verse number 1, malibang ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang lahat ng mga nagsisipagtayo nito. Love God. Love the Lord. Pangalawa, challenge sa atin, live for the Lord. Mamuhay tayo para sa Panginoon. Mamuhay tayo para sa Diyos. Huwag kang mag-alala yung nagpapasaya sa iyo kapag natutunan mong ipamuhay ang buhay mo ayon sa kalooban ng Diyos, pasasayahin ka ng Diyos. At ang kagandahan yung pagpapasaya na manggagaling sa Diyos, long-lasting yon. May mga pagpapasaya sa sarili natin, akala natin ito magpapasaya sa atin na bandang huli nagpalungkot din. Pero walang magulang at walang tao na namuhay ng para sa Panginoon na lumungkot ang buhay, kundi pinasaya ng Diyos sa huli. At ang pangatlo na challenge sa atin, be loyal to the Lord. Alam nyo, kapag tayo loyal sa Diyos, magiging loyal ka sa asawa. Mga asawang babae, hindi kaaway ang magkaroon ng asawa na nagmamahal sa Diyos. Hayaan nyo ang asawa nyo mas maging loyal sa Diyos kaysa maging mas loyal sa inyo. Totoo po yung kaya dapat ang mga asawang babae na sa likod tayo to pray for them and to assist them, to encourage them na magpatuloy sa Panginoon. Bakit? Kasi kapag naging matapat sa Diyos yan, magiging matapat sa inyo. Kapag naging loyal sa Diyos yan, ay kahit wala kayo, kahit nag-iisa yan, kahit napunta sa malayong lugar yan, mananatiling loyal yan sa inyo. You know why? Kasi naging loyal yan sa Diyos. Mga asawang lalaki, be loyal to God. Kasi kapag naging loyal tayo sa Diyos, yung hindi mo kayang gawain para sa pamilya, yung magandang plano mo para sa pamilya mo, yung magandang iniisip mo para sa pamilya mo, ang Diyos ang siyang gagawa para sa iyo. Tandaan natin palagi, be loyal to God, be loyal, love the Lord, live for the Lord, and be loyal to the Lord. Be loyal to God, kasi hindi mawawala ng kabuluhan ang gagawain natin basta para sa Diyos. Pangatlo, number 3, mga husband, mga fathers, we need to be a lover. Ano yung una? Learner, leader, lover. Pastor, ang alam ko lang yung driver, sweet lover. Hindi man ako driver. Mga driver daw, mga sweet lover. Hindi po, lahat ng mga tatay, lahat ng mga asawang lalaki should be lovers. At tingnan nyo, sabi ng Bible, Ephesians 5:25, husbands, ano sabi? Ano sabi? O, di ba? Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing, mga asawang lalaki, mahalin ninyo. Ano ibig sabihin nun? Maging lover kayo ng mga asawa ninyo. Di ba? Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Nakita po ninyo, mga kaibigan, ang ginamit ng Panginoon to teach the husbands is not through providing. Hindi sinabi, mga kaibigan ng Bible, husbands, provide for your wives, even as Christ provided for the needs of His church. Hindi. Kundi ang ginamit na halimbawa ng banal na kasulatan, husbands, love your wives. Kung meron dapat panggagalingan ng pag-ibig at pagmamahal, affection and compassion sa loob ng pamilya, dapat mga tatay. Naintindihan ko na kaya sinabi sa mga tatay, alam mo bakit? Kasi mga tatay, medyo may konting hirap sa pag-express, ano? Mga babae, hindi man lahat, pero majority na mga kababaihan, expressive. Pero ang mga lalaki, karamihan, walang expression. Parang patay. Walang, ano ba tawag doon? Parang, ha? Ano? Hindi ko naintindihan. Di ba? Hindi expressive. Di ba? Parang, wala lang. Di ba? Parang, aralin natin, gawain natin. Hindi man ibig sabihin mga kaibigan, all of a sudden, biglang magbabago. Yung dating hindi mo niyayakap ang asawa mo. Mga kaibigan ba, pambiro, pagkatapos ng church, niyakap mo, o kung kaya niyong gawin. Praise the Lord.
Di ba? Pero kung hindi natin kayang gawin agad-agad, ay mag-unti-unti tayo. Hindi ba po pwedeng magsabi ka man lang ng I love you sa asawa mo o sa anak mo, o kung hindi mo man kagad na mayakap, o katulad nung nagsisimula. Dati mga kaibigan, puro nakaw, nahalik ang ginagawa natin, ng mga binata't dalaga tayo, ng mga asawa na natin, mga kaibigan, nagpapahalik na yung mga asawang babae, ayaw na nating halikan eh. Dati na, di ba, naalala ba ninyo yung mga binata at dalaga pa tayo bago tayo maging mag-asawa, madikit ka lang, alam mo yun, yung madikit lang yung siko mo sa siko nung asawa mo dati, parang, wow, parang may kuryente nakukuryente ako Pambihira ngayon, madikit lang ng konti, init. Nawala na. Hindi ko sinasabi mga kaibigan, normal na nangyayari, pero dapat hindi nawawala yung pag-ibig, ano? Hindi dapat nawawala yung love. Kasi yun ang magpapanatili ng isang masaya at magandang relationship. Pagmamahal. At ang sabi ng banal na kasulatan, may number 1 na tungkulin is the husband. Be lovers. Sa ating mga anak, paramdam natin ang pagmamahal natin sa ating mga anak. When was the last time? Nararamdaman kaya ng mga anak natin that we love them? May mga pagkakataon, mga kaibigan, na tayo mga tatay ang pagpapakita ng pag-ibig natin, puro pera. Oh, sige, mahal kita. Oh, sige, saksak mo sa baga mo, ha? Tapos, questionin mo pagmamahal. Sino ba nagpaaral sa'yo? Well, maganda po yun. Provider tayo, pero di ba mas maganda rin na merong emotional needs ang ating mga pamilya? O gusto ko sabihin lang din sa bawat sa atin na pinapatungkulan natin mga tatay natin, pero gusto ko sabihin mga asawang babae, mga anak, meron ding emotional needs sa mga tatay natin. Hindi yan mga bato. Hindi yan kapag may problema lang tayo, kapag kulang na pera natin, tsaka tayo lalapit sa kanya, doon natin sila maaalala. Hindi po, may mga pinagdadaanan din ang mga tatay. Yung iba po, tahimik lang. Pero may mga pinagdadaanan at nangangailangan din ng tulong at ng pagmamahal na manggagaling din sa atin. Bagaman ang sinasabi po ng talata, sinasabi mga asawang lalaki mahalin, pero yung pag-ibig hindi naman tatay lang ang magbibigay, bigayan yun eh. Bigayan. Hindi ito solely tatay lang ang gagawa, kundi bawat isa sa atin na miyembro ng pamilya dapat magbigay tayo ng pagmamahalan. Dapat i-lead natin ang isa't isa. Dapat aralin natin ang isa't isa. Para ang family na ibinigay sa atin ng Panginoon maging blessing. Para maging masaya. Para sasabihin talaga natin, mga kaibigan, Lord, salamat po. Hindi lang sa pera, hindi lang sa yaman, hindi lang natupad. Kundi kahit may problema, kahit dumating ang pagkakataon, hindi lahat ng material na bagay meron tayo. Pero kung meron isang bagay na ipagpapasalamat natin sa Diyos, Lord, salamat may pamilya ako. Salamat may pamilya ako. Hindi man ako mayaman sa pang-pinansyal, pero mayaman naman kami sa pagmamahal. Yun yung pag-pray natin. At gusto ko sabihin sa bawat sa atin, hindi po imposibleng magkaroon. Kung matututunan ng bawat sa ating tanggapin at sabihin, Lord, ito po yung gusto naming mangyari sa tahanan namin. Ang sentro natin is our fathers, pero yung sentro ng ating mensahe is all of us. Karoon tayo ng panalangin at desire, mga magulang, mga asawang babae, mga asawang lalaki, mga anak, na lumapit sa Diyos at sabihin natin, Lord, gusto po namin ang family namin ay pagpalain mo. Amen? Responsibilities of the Father. Ano po yung una? Be a learner, be a leader, and be a lover. Panghuli po, what we owe our fathers. Father's Day ngayon, ito na po yung kanina, diba? Ito naman yung pang 1-2 natin, di ba? What we owe our fathers. What we owe our fathers. Number 1, we need to honor them. Mga anak, honor your father. Regardless kung anong klase ng tatay ang merong katatay mo yon. Pastor, paano kung i-honor yon? Hindi siya honorable. Alam pa ninyo ang pagiging honorable? Hindi naman yung magbibigay ka ng honor doon sa karapat-dapat ng honor. Kaya ka magbibigay ng honor kasi ikaw, honorable ka.
Nakabase ang honor na ibibigay mo hindi dun sa pagbibigyan mo kung hindi sa'yo na panggagalingan. Dahil tatay ko siya, I will honor him. Dahil nanay ko siya, I will honor her. Bakit? Kasi yun ang tama eh. Yun yung mabuti eh. At yun yung sinasabi at kalooban ng ating Panginoon. Tandaan natin ito, a home becomes healthier when honor is practiced, not demanded. Let us honor each other. Huwag na tayong mag-demand ng honor. Just give it. To whom honor is due. I-honor natin ang ating mga asawa, mga lalaki. I-honor natin ang ating mga asawa, mga babae. I-honor natin ang ating mga anak. I-honor natin ang ating mga magulang. Pag natutunan nating i-honor ang bawat isa, ang ating relationship, ang ating pamilya will be healthier. Practice giving honor to whom honor is due. Pangalawa, number 2 is not only we need to honor them, but secondly, we need to heed them. Heed them. Pakinig tayo sa kanila. Pakinggan natin sila. Ephesians chapter 6 verse number 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang ibig sabihin ng to heed means to listen. Listen carefully and respond appropriately. Heed them. Pag sinabing makikinig ako sa kanila, makinig kayo carefully. Alam niyo, may mga magulang tayo ngayon na dati sila ang pinakikinggan. Amen? Pero ang mga tatay, dadating ang pagkakataon na hindi na tayo magiging ganon sa pamilya. Dati, kung bata-bata ang mga tatay natin, ang tatay ang pinakikinggan, yung boses niya ang pinakikinggan. Pero time will come, yung mga anak lalaki, mamature, tatanda, at maraming mga tatay, hihina, bababa. At may mga pagkakataon nawawalan na ng tinig at hindi na pinakikinggan ng mga tatay. Pero sa ating mga mananampalataya at sa church natin bilang mga Kristiyanong pamilya, makikinggan, bibigay tayo ng pakikinig regardless kung matanda na, regardless kung paulit-ulit na. Bakit? Kasi karapat dapat lang silang pakinggan kasi mga tatay at mga magulang natin sila. Magulang natin sila. Respond appropriately. Respond appropriately. Kung tutugon tayo sa ating mga magulang, ay may paggalang. Hindi ibig sabihin mga anak, paalala lang, hindi ibig sabihin kayo na ang kumikita. Mawawalan tayo ng respeto sa pagsasalita at makipag-usap sa ating mga magulang. Wag! 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 Hindi dahilan na tayo nang nagbabayad ng mga bill sa loob ng ating bahay, parang tayo ng leader. Hindi. Hindi. Itrato pa rin natin na may paggalang ang ating mga magulang. Kausapin ninyo ng tama. Maging magalang tayo sa pagsagot at pakikipag-usap. Minsan nakakarindi, no? Nakakarindi. Meron ako mga naririnig ganun yung mga anak na kinakausap yung magulang parang ibang tao. Di ba? Parang anong pakiramdam niyo sa ganun? Di ba? Parang nakakainis. Parang, sabi ko nga, pambira kung anak ko to, baka nasunto ko to eh. Ba't ganun magsalita? Ba't ganun? Hindi dapat ganun. Magulang yan eh. Pastor, ang kulit eh. Ba't ikaw hindi ka naging makulit? Saan ka nga umiihi? Saan ka nga dumudumi? Dami mga winasak ng kasangkapan sa bahay. Nung lumalaki ka eh. Pero kahit ganun, mga kaibigan, ang unang iniisip ng mga magulang, masaktan ka ba? Uy, linisin natin yan. Pero nung nagsitanda na at medyo ikaw na, pag nagkakamali, parang ibang tao. Walang ganon. Hindi dapat ugali ng Kristiyanong anak ang ganon. At hindi dapat ganon pagtrato ang gagawin pagtrato ng isang Kristiyanong kabataan sa kanyang magulang, regardless kung Kristiyano man o hindi ang ating mga magulang. Kasama sa paggalang yun.
Kasama sa pakikinig yun. Darating ang araw, mga magulang natin, pag tumatanda na, uulit ng uulit. Di ba parang, Mami, Daddy, plaka ka ba? Bakit anak? Paulit. Parang sirang plaka, ulit na lang. Meron ba kayong mga magulang na ganon? Yung kasasabi lang, sasabihin uli. Meron ba kayong ganon? Kung meron kayong ganon, pakinggan lang ninyo. Kay mainis. Alam niyo bakit? Kasi isang araw magiging ganon din kayo. Isang araw baka nga iba paulit. Si mami, si daddy, paulit-ulit. Baka mamaya sasabihin ng anak mo sa'yo, si daddy, paulit ng ulit. Ba yung sa tatay at nanay mo, 2 beses lang, sa'yo 5 eh. Respond appropriately. At para magawa natin, gawain natin mga kaibigan, listen before reacting. Practice listening. Makinig muna kayo before reacting. Maraming mga tao ngayon, maraming mga anak ngayon, react ng react, hindi naman nakikinig. Kasi gusto nila pakinggan sarili nila. Dahil yung mga magulang nila medyo, danay mo, tatay ko, dapat ako na. Hindi. Listen first before reacting. May matututunan ka pa rin sa mga magulang mo. Considering counsel before rejecting it. We need to consider their counsel before rejecting it. Practice it. Practice considering their counsel. Practice recognizing wisdom in correction. Kung tayo sasaway ng mga magulang natin, hanapin natin yung wisdom. Hanapin natin yung wisdom. Kasi may wisdom sa lahat ng sasabihin at ipupuna ng ating mga magulang sa atin. Ang sabi ng Proverbs chapter 4 verses 1 and 2, Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding, for I give you good doctrine, forsake not my law. Pangatlo, nagagawin natin what we owe our fathers. Number 1, ano po yung sabi natin? We need to honor them. Number 2, we need to heed to them or heed them. Number 3, we need to help them. Help your fathers. Sa ating mga anak, help your fathers. 1 Timothy chapter 5 verse number 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Alam po niyo, maraming mga tatay ang nag-spend ng kanilang buhay helping their families. Kaya marami siguro mga tatay hindi close sa pamilya kasi maraming panahon ng kanilang buhay ginugol nila sa pagtatrabaho. Yung iba nag-abroad. Yung iba lingguhan umuwi, yung iba buwanang umuwi. At iyon ay hindi dahil gusto nila kundi to provide for their families. Maraming mga magulang na ganun eh. Maraming mga lolo ngayon na ganun ang buhay dati. Maraming mga kaibigan tayong mga tatay ngayon na dati provider, dati masikap. Pero ngayon mga kaibigan, matandaan eh. Ano pa magagawa nila? Anong trabaho pang makukuha nila? Ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, huwag nating kalimutan, tumulong tayo sa kanila. Hindi nila nire-require. At ako naniniwala na may mga magulang ayaw pag-uusap. Mahihiya eh. Kung tutusin, wala dapat magulang na mahiya sa kanilang anak eh. Pero marami mga magulang hindi magdidemand. Pero tayo mga mananampalataya, tayo nakakaalam, dapat tayo ang gumawa ng paraan. Tungkulin natin at may responsibilidad tayo to help our parents, to help our fathers. Most especially yung mga magulang natin na hindi na ganun kalakas, na hindi na kumikita ng ganun kalaki, na tumigil na sa pagtatrabaho. Wala, umaasa na lang natin mga kaibigan sa pensyon o sa kung anuman. Tayo mga anak, kung pinagpala kayo ng Panginoon, huwag kayong makalimot sa inyong mga magulang. Tumulong kayo. At tumulong kayo, hindi yung may panunumbat. Tutulong tayo buong puso, masaya.
Dahil isang paraan ng pagpapakita at pagpapahayag ng ating appreciation at pagmamahal sa kanila ay ang paggawa ng paraan to provide for them in times na sila naman ang nangangailangan. Support them in times of weakness, in times of aging. Support them. Mga young people, mga asset, mga young professionals, support your parents. Support your parents. Again, hindi to command sa inyo, pero paalala sa inyo, support them. Support them. Meron din silang pangangailangan. Support them. Pag dumating ang pagkakataon, yung mga magulang natin medyo matanda na, at kayo kumikita na, ilabas naman ninyo mga magulang ninyo. Huwag puro kayo labas ng labas. Pero yung mga magulang nyo, makakalimutan nyo at nandun lang sa bahay. Hindi ko sinasabing linggo-linggo. Pero magbigay kayo ng panahon sa mga magulang ninyo. Tama lang. Kung ibang mga tao nalilibre natin, yung ibang mga tao na ipapasyal natin, bakit hindi ang mga magulang natin? Dapat lang. Dapat lang. Maka-Diyos yun. Maka-Diyos. Help them. Huwag niyong hahayaan mawawalan kayo ng opportunity and chance. At huwag niyong hahayaan na dadating sa pagkakataon na magkakaroon kayo ng pagsisisi sa puso. Sana, 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 sana. Ang pagkakataon ay binibigay sa atin para ipakita at iparamdam natin ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay is today. Hanggat buhay sila, hanggat kasama natin sila. Amen? Mga Kristiyanong kabataan, dapat matutunan nyo yun. Kasi kapag natutunan nyo hanggat bata kayo, huwag kayong mag-alala. What you sow, eventually you will reap. What you sow, you will reap. Pag naging mabuti kayo, naging mapagmahal tayo at naging respeto tayo sa ating mga magulang, katulad ng sinabi ng banang kasulatan, iyan ang isang utos na may kasamang pangako. You will live long, and it will go well with thee. Pagpapalain ng Panginoon ang inyong buhay. Share responsibilities when they are burdened. Mga young people, share responsibilities. Kapag ang mga magulang natin, nakikita nyo, they are burdened. Responsibilidad ng magulang ang anak. Pero kapag dumating na yung pagkakataon ng mga magulang unable na, hindi na nila kaya, it is your time to support and help them. Tulungan natin sila. Help our parents. Kalooban ng Diyos yun. Number 4, and the last, dito po tayo magtatapos. Number 4 is hearten them. Hindi hurt. Sabi nyo, Pastor, hurt them. Hearten them. Ang ibig sabihin po when we say hearten them, it means to strengthen their heart. Strengthen their heart. Strengthen their heart. Proverbs 11:25. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Huwag kayo manghihinayang na magdilig. Yun ang ibig sabihin nun. Yun yung illustration doon. Parang nagdidilig ka. Di ba? Ang isang liberal soul, ibig sabihin yung mapagbigay na kaluluwa will be made fat. Huwag kayong mag-alala, hindi physical yun. Your soul will be fat. Ibig sabihin yung kaluluwa mo, sasaya ka. Kapag liberal ka, mapagbigay ka, mapagmahal ka, generous ka, huwag kang mag-alala, hindi ka papayat. Hindi ka papayat sa kaluluwa. Lagi kang masaya, lagi kang ibe-bless ni Lord. Yung mga nagdidilig, mga kaibigan, huwag kang mag-alala, hindi ka maubusan ng tubig because one day the Lord will water you also and the Lord will use other people to water you. Huwag kang manghihinayang. Let us strengthen the hearts
of our parents, not only our fathers, but also our mothers. Pagsamahin na natin Father's Day and Mother's Day. Let us hearten their hearts. Let us strengthen their hearts. We hearten our parents when we appreciate them. Appreciate your parents. Mga anak, when was the last time na sinabi mong salamat sa mga magulang mo, sa tatay mo, sa nanay mo? When was the last time? Pastor, kanina lang po kasi binigyan ako ng pera. Nung Monday po, nung inabot na yung allowance ko for 1 week. Kanina po, nung humingi po kasi mamaya po, after po ng service, yung mga kaibigan ko, magkakape po kami. Kaya, thank you, mommy. Thank you, daddy. Okay. Pero ang sinasabi natin, hindi lang yung pera, kundi yung kanilang mga sakripisyo para sa atin. When was the last time na nagsalita tayo ating mga kaibigan ng words of appreciation and gratitude to our parents? Pangalawa, paano natin gagawin? Not only appreciate them, but secondly, acknowledge them. Acknowledge them. Acknowledge them na sila'y ginawang blessing sa atin ng Panginoon. Acknowledge their efforts, even the small ones. Be affectionate to them. Encourage them spiritually and emotionally. Magpakita tayo ng affection sa ating mga magulang. Sa ating mga tatay. Minsan, walang problema sa nanay, ano? Ang mga nanay kasi madalas ang malapit ang mga anak sa mga nanay eh. Mga tatay, parang, di ba, parang, ang madalas magalit sa anak, nanay. Ang laging kaaway ng anak, nanay. Ang laging nagbubunga nga sa anak, nanay. Di ba? Pero ang laging kakampi ng anak, nanay. Kapag hihingi ng baon, tatay. Pag ayaw payagan ng nanay sa isang paalam, kay daddy ako pupunta. Pero pagdating sa pagpaparamdam ng pagmamahal ng konting affection, lagi kulang tatay, ano? Siguro, gusto ko sabihin yung mga tatay natin, meron ding damdamin yung mga yan. Hindi ibig sabihin pa-macho effect yung mga yan. Parang wala, okay lang ako. Hindi. Meron din yun. Gusto nyo payakin ng tatay ninyo? Nakita na ba ninyo umiyak ang tatay ninyo? Opo, pastor, nung sobrang katigasan ng ulo ko. Napaiyak ko po tatay ko. Huwag sanang ganun. Kaya lang iiyak ang tatay natin dahil sa tigas ng ulo natin, sa sama ng loob. Diba? Subukan po ninyo. At magugulat kayo. Kapag nakapagparamdam tayo ng pagmamahal at appreciation sa mga tatay natin, it will help them change. It will help them change. Kasi walang pinakamakapangyarihang paraan para baguhin ang buhay ng iba kundi pag-ibig. Alam ba ninyo na ang nagbago ng buhay natin is pag-ibig? For God so loved the world. Kung hindi tayo minahal ng Panginoon, walang kaligtasan. The love of God changed us. Assist them. Pray for them consistently. When was the last time you prayed for your fathers? Kung tayo may mga tatay tayong unbeliever, kailan yung pinag-pray natin? Sorry, ako nang alalahanin ng tatay ko. Sakit lang sa kalooban. Kung alam niyo lang, pastor, ang pinagdaanan ko. Alam lang niyo yung pinagdaanan ng nanay ko, ng pamilya namin, sa tatay kong unbeliever. Hindi na natin maibabalik yung nakalipas. Pero wag mong hahayaan na ang ginawa sa iyo at naranasan mong hindi maganda in the past, ang magdidikta ng damdamin mo ngayon na magtatanim ka ng galit, ng puot, ng muhi sa puso. Kasi pag hindi mo nalampasan yan at hindi mo give up yan at hindi mo pinaayos sa Diyos yan, iyan na magko-consume sa buhay mo. And it will not be good for you. It will not be good for you. What our fathers, what our parents need, what we owe our parents, ano yung una? We need to honor them. Heed them, help them, and hearten them. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Ngayon pong umagang ito, ang challenge sa atin is to pray for our fathers. Gusto kong unang lumapit sa harapan mga tatay. At ang gusto ko pong gawin natin mga anak, mga nanay, let us pray for our fathers. At hindi lang mga tatay natin, let us pray for our family. Let us pray for our family.
Pwede ba na ngayong oras na ito, kung kayo po'y hindi nagpe-pray as a family, kanya-kanya kayo, pwede ba ngayong araw na ito mag-pray tayo sama-sama? Okay lang po ba yon? Na mag-pray tayo, na sama-sama? Pray natin ang pamilya natin. Not individually, but let us pray for each other. Specifically for our fathers. Kung walang tatay nyo dito, unbeliever, pag-pray ninyo. Kung ang tatay nyo nasa langit na, kinuha na ng Panginoon, pag-pray ninyo nanay ninyo, pag-pray ninyo ang pamilya. Pray, Pastor, nag-iisa ako eh. Pag-pray mo, family mo, isang araw makasama mo sa church. Isang araw makasama mo sa church. At mangyari na ang pagpapala ng Panginoon dumating sa buhay ng bawat sa atin. Naging miyembro tayo ng ating mga pamilya, hindi aksidente yun. Pastor, kung ako'y naging miyembro lang at ang naging magulang ko iba, sana gumandabo. Hindi. Kahit na sino ang magiging magulang mo, hindi assurance na ang buhay mo okay din. Kung sino ang naging magulang mo, kung saan pamilya ka nakasama, iyan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Kung hindi maganda ang sitwasyon ngayon, redeem it. Sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon, Lord, ang pamilya namin buuin mo. Lord, ayusin mo po kami, ayusin mo po ang pamilya ko, ayusin mo po ang tatay ko, ayusin mo po ang relationship ko sa magulang ko, ayusin mo po ang relationship namin lahat. Ngayon pong oras na ito, let us pray for each other. Let us pray for our families. Pwede po ba na ngayong oras na ito, anyahan ko pong tumayo lahat ng mga tatay? Pwede po bang lumapit lahat ng tatay dito sa harapan? Pwede po ba? Anyayahan ko po kayo, lahat ng mga tatay, just come forward, please. Mananalangin po tayo. Mag-spread out po kayo. Spread out. Yung iba po, pwede po pumunta dito sa harapan. Punta po kayo dito sa harapan, mga tatay. Dami tayong mga tatay. Ayoko magkasikipan po kayo. Yung iba, di ko Rupino, papuntahin nyo dito. Dito po yung iba. Yan, dyan sa mitaas. Dito po. Punta kayo dito. Lapit kayo dyan. Lapit kayo dyan. Dito po sa taas. Dito po sa pulpit. Dito po. Dito po kayo sa pulpit. Sige po. Ngayon pong oras na ito, sige po, yung iba po, kung masikip kayo, punta kayo dito. Hihilingan ko naman, pagpe-pray ko po ang mga tatay natin, pero gusto ko, kasama ko yung mga pamilya. Pwede bang lumapit kayo sa mga tatay ninyo? At habang magpe-pray tayo, kasama yung pananalangin ninyo para sa kanila. Pwede po ba, as a family, gawin natin ngayon? So, kung ang mga pamilya po ng ating mga tatay nandito, lapit po, pwede po bang tumayo kayo, puntahan ninyo yung mga tatay ninyo? Kung wala po kayong anak na kasama, yung asawa, ano po, at gusto kong iparamdam ninyo sa mga asawa natin, sa mga tatay natin, andito kami tatay, andito kami para sa'yo. Paramdam natin, mga asawa natin, nandito ako, sweetheart, para sa'yo. Na-appreciate ka namin, na-appreciate ka ng pamilya, na-appreciate kita, daddy, na-appreciate kita, mami, o sino man. Sige po, lapit lang po kayo. Lapitan ninyo ang tatay ninyo, magulang ninyo. Kung mahahawakan ninyo, okay lang po, huwag kayong mahiya. Sige po, yung iba po umabante, punta po kayo dito sa stage. Ayan. Pray po tayo. Pray natin ang ating mga tatay. Pag-pray natin ang ating pamilya. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, una pong ipinagpapasalamat namin ay ang biyaya ng kaligtasan.
Kasi wala po kami sa lugar na ito ngayon kundi po kami naligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan, katiyakan ng kaligtasan, na may katiyakan kami ng pupunta ang aming kaluluwa sa langit. Hindi po dahil kami mabait at gumawa ng kabutihan, kundi dahil sinampalatayanan namin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang isakripisyo niya ang kanyang sarili para po sa ikatutubos ng aming mga kasalanan. At ipinagpapasalamat din po namin ang biyaya ng pamilya. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sapagkat ibinilang mo kami sa aming kanikanyang mga pamilya. Walang pamilyang perpekto. Pero salamat po dahil meron kaming isang Diyos na perpekto, na hindi nagkakamali ng pagsasama-sama ng miyembro ng bawat pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala ng tatay, asawang lalaki. Salamat po sa buhay ng bawat kalalakihan. Panginoon, marami pong mga kalalakihan namin, Panginoon, ang nagbigay ng kanilang buhay, nagsakripisyo ng mahabang panahon, nalayo sa pamilya, nahirapan, isinantabi ang kanilang mga gusto sa sarili para mataguyod ang kanilang mga pamilya, pag-aral ang kanilang mga anak. Lord, salamat po. Dahil meron kami mga tatay, Panginoon, na hindi naging makasarili. Yung mga tatay kami, Panginoon, na minsan hindi maintindihan. Iba po'y lumayo, Panginoon, namuhay ng malayo sa amin. Marahil hindi naging ka-close ng mga anak. Pero Lord, salamat po. Salamat po sa biyaya ng mga magulang. Dahil nagmahal sila, Panginoon, bilang mga magulang, bilang mga tatay. Sa oras na ito, Lord, gusto naming maramdaman ng bawat mga tatay ang kanilang kahalagahan. Lord, ipinararamdam namin sa aming mga magulang ang halaga, ang appreciation ng pagpapasalamat. Iparamdam mo rin po, Panginoon, ang iyong biyaya sa kanilang buhay. Patuloy silang pagpalain, patuloy na humaba ang kanilang buhay. Patuloy, Panginoon, yung kaligayahan na hindi kayang ibigay ng pera, Panginoon, makita at maramdaman nila sa kanilang pamilya. Buklurin mo ang bawat relasyon ng mag-asawa. Ayusin mo po. Kung meron mo pong relasyon ng mag-asawa na hindi, Panginoon, nagiging maayos ngayon, Panginoon, ibalik mo po yung dati. Kung ano man na naging dahilan, takpan mo po ito ng iyong banal na dugo. At Panginoon, makapagsimula ng panibago. I-restore mo, Panginoon, ang maayos na relationship ng magulang sa kanilang mga anak. At binibigyan mo kami ng opportunity bilang mga anak na maiparamdam ang aming pagmamahal sa aming mga magulang. Gawain po namin ito, Panginoon, na may masayang puso. Samantalahin namin ang opportunity na sila po'y kasama namin ngayon. Panginoon, nagpe-pray po kami ng isang Christian family. Nalalago ang bawat isa. Tatatag kung merong miyembro ng pamilya na may kahinaan sa pamamagitan ng pamilya namin, Lord. Magtutulungan kami sa isa't isa. Ang aming church family, Panginoon, magtutulungan sa isa't isa. Kung may nanghihina, kung nagdadapa, kung may nagkakamali at nalalayo, tutulungan namin, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay binuklod mo bilang isang pamilya. Tulungan mo po kami. Pagpalain mo po ang aming mga tatay, pagpalain mo ang bawat mga nanay, at nagpapasalamat kami, Panginoon, mga magulang sa aming mga anak. Thank you, Panginoon. Blessing po sila sa amin. Patuloy mo, Panginoon, turuan, hubugin, at pagpalain, Lord, ang aming mga pamilya. Ito pong aming samot, ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Jesus at ng aming pong tagapagligtas. Amen.